Sige po. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Manalangin po tayo. Lord, we ask that you please draw us closer to you. Bigyan pa kami, Panginoon, ng desire para makilala ka pa, mahalin ka, at mapaglingkuran ka pa. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Ecclesiastes po uli, chapter 2, verses 10 o verses 11 to 10 to 11. Yan. Okay? Sige po, basahin po natin nga po ito ng malakas. Balikan lang po natin ito. Sabi po niya, and whatever my eyes desired. Pakisabi po ng malakas, desire. Pakitingnan yung katabi, pakitanong, what do you desire? Ano ba yung mga ninanasan natin, hinahangad, ninanais? Sabi po rito, whatever my eyes desired, I did not keep from them. Ginawa ko lahat ng magustuhan ko. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all my toil. And this was my reward for all my toil. Pinagpaguran ko Sabi niya, so lahat ng gusto ko, kinuha ko. No, lahat ng hinangad ko, ay pinagbigyan ko ang sarili ko. Verse 11, come on, pakibasa po ulit ng malakas. Then I considered all that my hands had done, and the toil I had expended in doing it. And behold, all was vanity and a striving after wind, and there was nothing to be gained under the sun. Pakisabi nga po ulit ng malakas, vanity. Striving after wind. Ano po ulit yung vanity? Walang kwenta. Meaningless. Sabi po niya. Tapos ano po ulit? Striving after wind, paghahabol ng hangin. Now, gusto ko pong mag-focus lang po tayo dyan po sa dulo, ano po, under the sun. Pakisabi po ulit ng malakas, under the sun. Malakas na po yon? Yan, okay. Pag sinabi pong under the sun po uli, yan po, sabi po niya, everything that is done under the sun is meaningless. At again, ang choice po natin talaga sa buhay ay kung ano ba yun pong i-desire po natin. Ano ho? So, mayroon po tayong mga hinahabol, mayroon tayong mga hinahangad. Yun, at yun nga po, karaniwan ng mga tao, of course, ang ating kinahuhumalingan. Sabi nga po ni Lord, ano po? Sabi po ni Lord Jesus sa Matthew 6, kinahuhumalingan. Mga dinidesire daw po natin. And usually, tayo po nahuhumaling, nagdi-desire ng mga bagay na under the sun. Of course, normal po yun, pero bandang huli, ano po ba ang dulot nito sa buhay po natin? So, ngayon po, ano po, gusto ko lang pong i-connect po yung reality na pag ikaw, sa literal na lang po na usapan, na kapag ikaw po nagbababad under the sun, what naturally happens to you? Sige nga. Sige nga, sige nga. Ano po nangyayari pag nagbababad ka sa ilalim ng araw? Come on. Ano nangyayari? O siyempre, nangingitim. Ano pa? Stroke, ano pa? Ano pa? Ang isa sa pinakakaraniwan nangyayari, nauuhaw. Tama po ba? Hello? We become thirsty when, of course, we stay under the sun. Ano ho? Gusto ko lang pong i-connect po. Of course, ang sinasabi ni Solomon po dito ay yun pong mga bagay na pinagkakaabalahan natin under the sun, figuratively speaking. Pero gusto ko rin pong pag-usapan po natin ang reality rin na tayo po nagkakaroon po ng pagkauhaw pag po tayo nagbababad sa ilalim ng araw. Amen? So, tignan niya lang po nating mabuti ito. Ano po? Kasi po dalawa po yung choices natin na idinidesire sa mundo. Number one, you can desire for things under the sun. Okay? Yun yung unang-una po na choice. At ang tawag nga po dyan ni Haring Solomon ay vanity, walang kwenta. Ano po? At ano nga po ba ang idinudulot nito? Tingnan nyo lang po. Sabi po sa Ecclesiastes 6 verse 1 to 2. Ecclesiastes 6, basahin lang po natin uli. Sabi po niya, there is an evil that I have seen under the sun, and it lies heavy on mankind. Mabigat ito sa sangkatauhan. Verse 2, pakibasa po ulit. Sabi po niya, a man to whom God gives wealth, possession, and honor, so that he lacks nothing of all that he desires. Wow, nakuha raw niya lahat ng gusto niya. Ano po yung mga yon? Ano po yung mga yon? Kayamanan, ari-arian,
karangalan, basta lahat ng desire niya, nakuha niya. Yet God does not give him power to enjoy them, but a stranger enjoys them. This is vanity, it is a grievous evil. Ano raw po? Sabi po niya, pag po raw tayo ang mga dinidesire natin, things under the sun, hindi po guarantee na kapag nakuha mo, mai-enjoy mo. Right? Hello, tama ba? Di ba pwedeng nakamit mo yung gusto mo, kaya lang, pwede rin na nung mayroon ka na, wala na rin palang kwenta sa'yo, wala na rin palang dating sa'yo, at hindi naman pala as you expected na ito yung pupuno ng buhay mo. Mayroon lang po akong nakita na sabi raw ni Jim Carrey, pakipakita nga yung picture na yan. Sabi po nung mama na kumita po talaga ng limpak-limpak na dolyar, milyon, at alam po natin kung gaano po siya kasikat. Sabi po niya dito, pakibasa nga ng malakas, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream of so that they can see that it's not the answer. Sabi niya, tingin ko, yung siguro mga tao para ma-realize lang nila yung kaemptihan, kung gaano kabin yung mga bagay-bagay sa mundo, maganda siguro makuha nila lahat ng gusto nila. At actually, parang si Solomon, pagkatapos niya makuha lahat, sabi niya, all is vanity. Right? Mga kapatid, kaya nga po from time to time, di ba, sinasabi ko, ano naman, kung ang dami-dami mong pera, punong-puno ka ng pera, tingin mo makukontento ka, kahit ang dami-dami mong pera, hindi ka pa rin mapupuno kasi hindi ka bangko. Kahit ang daming patay na patay sa'yo, hindi ka pa rin mapupuno kasi hindi ka sementeryo. Kahit kain ka ng kain, hindi ka pa rin mapupuno kasi hindi ka Poso Negro. Kasi po, ang realidad ng buhay ay yun pong mga bagay na dinidesire natin, actually deceiving, mandaraya, sa tingin lang, takaw tingin. Di ba? Sabi nga po nila, kala mo nakakakontento, pero bandang huli, hindi. Right? Balikan lang po natin yung verse po na yun. Pero aside from that, nasabi niya, but he does not have the power to enjoy them. Tapos ano pa ang nangyayari? Yung ibang tao, stranger, sila ang nakaka-enjoy. Right? Hello, tama? Di ba, minsan ko, ikaw yung mayroon, tapos hindi mo na mismo na-enjoy, pero yung mga ilang mga tao na minsan natutulungan mo, nababahaginan mo, sila yung nag-i-enjoy. O kaya minsan balang araw, maiiwan mo lahat. Tapos lahat ng pinagpaguran mo, mai-enjoy na ng ibang tao. Okay? At yun daw po ang realidad ng buhay. Another thing, tingnan nyo pa ito, Ecclesiastes 12 verse 5. Ecclesiastes 12 verse 5, ano po ang kanyang sabi po uli? Sa verse 1, binanggit niya, kasi po dulo na po ito ng Ecclesiastes, remember the Lord your God. No? Or remember God in the days of your youth. Alalahanin mo ang Panginoon. Pero pagdating po sa verse 5, bago dumating ang panahon na mawalan ka na ng desire. No, desire fails. Okay, before desire fails. Pakibasa nga po ng malakas. They are also afraid. They are afraid also of what is high. Darating ang panahon, matatakot ka na sa mataas. No? Sinasabi po niyan, darating ang panahon, tatanda raw po tayo. No? Pagkitingnan nyo katabi, tatanda ka rin. At yun po ang realidad ng buhay. Takot na sa matataas. Takot nang umakyat sa hagdan. Sabi po niya. And terrors are in the way. No? Yung ayaw mo nang makalakad-lakad. The almond tree blossoms. The grasshopper drags itself along. And desire fails. No? Bakit daw? Because man is going to his eternal home. And the mourners go about the streets. Darating ang panahon, sabi niya, mawawalan ka ng panlasa, tapos mauuwi na rin naman ang katotohanan ng buhay, mamamatay. Yung pong mourners go about the street, yung nakikipaglibing. Balang araw, ililibing din daw po tayo. Pero darating po ang panahon po na yon, bago pa man po yon, sa panahon daw po na may edad na, masasabi mo, desire fails. Yung mga pinakahahangad mo, yung mga gustong-gusto mo sa buhay, nung malakas-lakas pala ka, bandang huli, wala na palang dating sa'yo. Wala nang kwenta sa buhay. Hello, are you following? Naniniwala ba kayo yun ang reality ng buhay? Yung madami nating gustong-gusto, tapos pag nakuha na natin, ay ganun lang pala yun. At pagkatapos, pag nagkakaedad ka na, ay pambira lahat ng kinalukuhan ko,
nung mas malakas pa ako, barang araw pala, wala palang kwenta lahat. No? Kasi po yun ang reality. Everything that is under the sun is vanity. Pakisabi po ulit ng malakas, vanity. Kaya nga po ang sinasabi ni Solomon dito, sabi niya, ayun ako, yung mga dinidesire ninyo, bantayan ninyo. No? Kasi we should have the right desire. Ano ho ba yung tamang desire po talaga? Yung best na desire sa buhay. Tingnan niyo po ito Okay, Awit 42 verses 1 and 2. Psalm 42 verse 1 to 2. Pakibasa po ito ng malakas. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kung kaluluwa. Okay? Tapos nananabik ako sa Diyos. Sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Okay? Tingnan nyo naman po ito. Another verse, Psalm 63 verse 6. Basahin din po, verse 1. Okay? Sabi po niya, yung verse 1. Sabi po niya sa verse 1, O Diyos, Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Pakinggan niyo po ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Okay? Tingnan niyo pong mabuti yon. Ano po ulit? Doon sa unang verse, sabi po niya, kinumpir niya ang kanyang sarili saan? Sa usa. Tama? Dito naman sa pangalawang verse na binasa natin, kinumpir niya ang kanyang sarili saan? Sa tuyong lupa. Di ba? So, tingnan niyo pong mabuti yon. Dito po sa Ecclesiastes, ang ipinapakita po, yun pong desiring things that are under the sun. Dito naman po, sa mga verses na binasa natin sa aklat ng mga awit, is about desiring God. Pakisabi po ng malakas, desiring God. At gusto ko pong pag-usapan nating mabuti yan ngayon pong araw po na ito. Desiring God. Maraming mga desire tayo sa mundo, maraming mga gusto tayo. Hindi ko naman po sinabing masamang mag-desire, kaya lamang po bandang huli saan tayo iiwan, ano po ang mangyayari sa buhay po natin. Okay? May mga desire po tayo na magaganda, may mga desire na mga hindi maganda, pero bandang huli, ang best pa rin po na desire is to desire God in our lives. Amen? O, tingnan niyo po, balik lang po ako doon sa analogy ko, yung sinasabi ko pong halimbawa po kanina. Tingnan niyo po, if you stay under the sun, you will naturally be thirsty. Right? Right? Pag ikaw, uhaw na uhaw, at alam mo kung ano ang pangangailangan mo, ano ang pangangailangan ng taong uhaw. Come on, ano ang hahanapin mo pag ikaw ay uhaw? Cellphone? Jowa? Yun ba? Ano ang kakailanganin pag ikaw ay uhaw? Pera? No? Hindi. Alam nyo, yung kinakanta po natin kanina, sabi niya, you're all I want, you're all I've ever needed. Mararanasan mo lang talaga na masasabi yun ng totoong-totoo na galing sa puso mo pag nagkaroon ka ng pagkauhaw na kagaya ng sinasabi ng verses na binasa natin. Unless and until you have that spiritual thirst, you can never be able to say that God is all that you need and all that you want. Yun po ang katotohanan. Kaya importante, alam mo yung uhaw mo, alam mo kung ano yung pangangailangan mo talaga. Kasi kung tingin natin sa ating sarili ay para hindi naman usa na nauhaw, hindi naman tuyong lupa, then hindi natin makikita kung gaano kahalaga ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So importante po pala na tayo magkaroon ng spiritual thirst, magkaroon ng pagkauhaw sa Panginoon. At pag mayroon ka ng ganong pagkauhaw sa Panginoon, you begin to desire God, makikita po natin that we desire Him all the more. Kumbaga ganito rin po yan. Let me give you another example. Di ba po mayroon tayong tinatawag na accumulated ba? No? Yung taste, yung taste buds po natin, di ba? Tama ba yung term ko? Bigla ko lang po kasi naisip. Anyway, ganito po. No? What I mean is this. Mayroon tayong mga kinasanayan na mga bagay sa buhay dahil kinasanayan mo na, kaya yun na ang hinahanap-hanap mo. Tama? Tama? Acquired. Sorry. Yeah. Acquired taste. No? Halimbawa, ganito. Sino po sa inyo ang mahilig sa sili, sa maanghang?
Ako mahilig ako sa sili. Bakit? Acquired taste. Nung bata pa ako, walang panggatas, so dinidikdikan ako ng sili ng nanay ko. So yan ang pinapadede sa akin. So acquired taste. Nasanay. Hindi yung nanay ko kasi mahilig magsili. Hindi naman kami Bicolano, pero mahilig magsili. So kinasanayan ko na yon, no? Acquired taste. So normal na sa akin kumakain ng maanghang. Okay? Ano pa? Dahil taga-Pangasinan ako, acquired taste, kinalakihan ko ang bagoong. No? Yung pinang-lotion ko po yan sa katawan. No? So, acquired taste uli. Yung iba, walang hilig sa bagoong. Bakit? Kasi hindi naman nila kinasanayan. Yun ang katotohanan. Tama po ba? Okay, ganito na lang para magkasundo po tayo. Sino po ang naghahanap ng kape? Huwag ngayon, nagpiprits ako. No? Okay, sino ang naghahanap ng kape? Bakit? Acquired. Tama? Tama? Na, hinahanap mo ang kape, bakit? Kinasanayan mo. O yung iba rito, medyo social lang konti, milk tea. Ano nangyari sa'yo? Acquired taste. Tama? Tama? Yung kung ano yung kinasanayan natin, yun ang hinahanap-hanap natin lagi sa buhay natin. Yung atin daw pong isipan, yung basta yun pong takbo po, yung mindset po natin, at yung ating katawan, hinahanap-hanap yung isang bagay na kinasanayan natin. Ngayon, pag ang isang tao po nasanay sa Panginoon, yun din po acquired taste. Pag si Lord naranasan mo sa buhay mo, lumapit ka sa Panginoon at habang nararanasan mo siya at habang mas napapalapit ka sa Kanya, mas lalo mo siyang hinahanap-hanap sa buhay mo. No, pero habang iniistab-istab mo si Lord, natural, wala kang gaano pa na pagpapahalaga sa Kanya. Okay, kasi nga po, kung saan po natin sinasanay yung ating mga sarili, yun po yung nagiging desire po natin sa buhay po natin. Amen? Pakisabi po ulit ng malakas, desiring God. So ngayon po, gusto ko pong tignan po natin mula dito sa mga verses na binasa natin, yung mga kasunod na mga verses. Kasi po paano ba na mas maging desire ko si Lord? Paano ba na mas mapalapit ako sa Panginoon? No? What are the ways? Okay? What are the ways? Okay, sige po, balikan po natin po yung Psalm 42. Sa Psalm 42, kinumpir niya ang kanyang sarili saan? Sa isang usa. Di ba? Ang usa po, actually karaniwan po ng mga hayop, at kahit naman po mga tao, makakasurvive ng maraming araw ng walang pagkain, pero hindi makakasurvive ng ilang araw ng walang tubig. Yun po ang katotohanan. Kamakailan lang may nabasa po ako, pag daw ang pusa marumi, ang ibig sabihin daw po noon, dehydrated siya. Dahil po ang pusa ay natural na dinidilaan yung kanyang balahibo, nililinis ang kanyang sarili. So pag may tubig siya sa katawan, malinis siya kasi nalilinisan niya yung kanyang sarili. Pero pag dehydrated, ay hindi po niya nalilinisan ang kanyang sarili kasi nga wala siyang mailabas po na fluid mula sa kanyang dila. Okay? Kaya po, minsan nga po, ay yung buhay po na, bakit ba ganito to? No? Iba ka dehydrated lang. No? Kaya ganyan yan. Okay? Tinan nyo yung katabi nyo kung mukhang dehydrated. Amoy lupa, ganon. To yung lupa, ganyan. Kailangan natin si Lord. Amen? O sabi po niya uli, 42, verse 1, sabi niya, ako ay parang usa. Ngayon, tingnan nyo po ito lundag lang po tayo sa verse 4. Verse 4, ano sabi? These things I remember as I pour out my soul, how I would go with the throng, with the crowd, and lead them in procession to the house of God. Okay? Tuloy po natin. With glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival. Ano po yung mga ways para po mas magpalapit po tayo sa Panginoon? If we desire God and if you want that desire to be satisfied, these are the ways. Number one is multitude. Pakisabi po ng malakas, multitude. Be with the multitude. Ano po ang ibig sabihin ng multitude? Of course, maraming tao. At ano ang ginagawa ng maraming tao na yon? Sabi po niya, ito po yung maraming tao na sumasamba sa Panginoon. Una, balikan lang po natin sa verse 1, Lord, kagaya ako ng usa, nauuhaw ako sa iyo.
Tapos, pagdating po sa verse 4, ano raw yung hinahanap niya para masatisfy yung kanyang uhaw na yon? Sabi niya, naaalala ko pa noong mga panahon, I am with the multitude, worshiping the Lord. I am leading the people to worship God. No? At yun ang hinahanap-hanap ko sa buhay ko. Kasi nga po noong panahon na to, yung sumulat niya ng mga na Israelita, ay nasa Babylonia. Sinakop po sila, nawala po sila sa Israel, ngayon nawalan na po sila ng temple worship, wala na silang panahon ng pagsamba, at yun po yung kanyang hinahanap-hanap. Ngayon mga kapatid, alam po ninyo, sabi ng Bible, the Lord inhabits the praises of His people. Ang Panginoon ay tumitira, nananahan sa papuri ng kanyang mga anak, ng kanyang bayan. So ibig pong sabihin, pag ang mga tao po nagtitipon-tipon na kagaya po nito, mas nararanasan daw po ang presensya ng Diyos. Pag tayo po totoong sumasamba, ang presensya po ng Panginoon ay mas nagiging malapit po sa atin. Of course, God is everywhere, di ba? Ang Diyos nasa lahat ng dako, kagaya po ng hangin na nasa lahat ng dako. Okay? Pero mayroong lugar na mas damdam ang hangin. Tama? Tama ba? Mayroon ding mga lugar na parang hindi mo maramdaman ang hangin. In the same way, ganun din po si Lord. Siya ay nasa lahat ng dako. Pero mayroong mga lugar na hindi mo gaanong parang hindi ko maramdaman presence ni Lord. Di ba? Pero mayroon ding mga lugar na parang ang kapal-kapal, feel mo ang presensya ng Diyos. At ang lugar na yon, isa sa mga pangunahing lugar na yon, ay ang lugar ng pagsamba. At ang lugar kung saan nagtitipon ang mga anak ng Diyos para sumamba sa Kanya. Amen? I'm using the word multitude kasi po yun ang ginamit na salita dito. Okay? Pero hindi naman necessary po na multitude talaga as in thousands of people. Basta po kung saan maraming tao na sumasamba, gusto ng Panginoon, andun ka. Amen. Bakit? Mayroon daw kakaibang blessing na nadudulot yan sa buhay mo. You can be alone worshiping God. You can be at home worshiping God. Pero iba yung kasama mo ang iba pang mga sumasamba sa Panginoon. Kasi po nitong mga nakaraan, di ba po, nakakalungkot. Pero alam niyo po ba, nasa ibang mga lugar, marami pong mga nagsarang mga churches. Mayroon pong mga, bago po mag-pandemic, masigla po sila regularly, nagtitipon, tapos po nag-pandemic. At nung nag-pandemic, natigil na po sa pagsamba yung mga tao, natigil na sa pagpunta sa church hanggang nag-online na. Kaya yung iba po, nasanay na sa online, kaya at ngayon po, ay inag-aabang na lang ng online service, hindi na po umaatin sa church. So yung iba pong mga churches tuloy, hindi na po nakabangon, hindi na po nakabawi. Bakit? Kasi po yung mga tao ay tinamad na magtipon-tipon. Pero ang pagtitipon po na kagaya nito ay isang bagay na napakahalaga sa gawain po ng Panginoon. Amen? Kapag po sinabi rin po na multitudes, gusto ko lang din po sabihin po sa inyo. Alam ba ninyo, na bagamat may mga individual churches na nawala, pero hanggang ngayon din naman po, na pag po ganitong araw ng linggo, hundreds of millions of people are gathering to worship the Lord. Naniniwala ba kayo doon? Okay? Dito po sa Pilipinas ay milyon-milyong mga Pilipino nagtitipon. Okay? Sa ibang mga bansa, yung iba ay mamaya pa sila mag-uumaga, mamayang gabi pa sila mag-uumaga, halimbawa sa US, magtitipon din po sila doon. No? And you are part of multitudes of people worshiping the Lord. No? Imagine, buong mundo, milyon-milyong, daan-milyon, even billions of people gather on this day to worship God. At alam mo kung sino na lang kulang? Yung absent. Yun po. Di ba? Gusto po ng Panginoon na tayo pala kasama sa multitudes, whether magkasama sa isang lugar o sari-sari, iba-ibang lugar, pero gusto po ng Panginoon ang kanyang mga anak nagtitipon para mag-worship sa Kanya. And in the presence of God's people, tayo mas nararanasan natin si Lord. Amen? Pero ganito po, listen carefully. Ang public worship, tawag dito public worship. Pakisabi po ng malakas, public worship. Ang public worship po, na kagaya po nito, ay of course pagtitipon po natin, malaking blessing na tayo kasama ng ibang mga kapatiran na sumasamba sa Panginoon, pero tandaan po ninyo, it should always be personal on your part. You are in public, but you are personally worshiping the Lord. Okay?
Kaya nga po, hindi ka dapat people conscious. Pag po tayo nagtitipon, dapat ikaw ay God conscious. Hello? Ano raw po uli? Pag nagtitipon tayo kagaya nito, tayo po ay ano? God conscious. Hindi people conscious. So, ibig pong sabihin, kung God conscious, ganito po uli. Sabi po nila, we have an audience of one. Ano po ulit ang ibig sabihin ng audience of one? Pag nag-gather tayong ganito, marami tayo, nag-gather yung ibang mga churches, marami po sila. Pero lahat po tayo, yung church dito, yung church dyan sa may 10th Avenue, yung church po dyan sa may Palon, doon sa may Palengke, yun pong mga churches pong yan, iisa lang po ang audience natin lahat. Hindi po tayo ang hindi po si Lord ang pinapanood natin, si Lord po yung nanonood sa atin, siya yung audience at lahat tayo performers. Okay? Ulitin ko po yun ha. Ulitin ko po yun ha. Pag tayo mayroong ganitong pagtitipon, hindi po kagaya ng concert na mayroong nasa stage na pinapanood natin at siya yung performer, hindi po. Tayo po, pag tayo nagwo-worship, tayo lahat ang nasa stage. Si Lord ang nakaupo sa kanyang trono at pinapanood po niya tayo. Amen. Tayo po lahat ay performers. Amen? Performers in the sight of God, not in the sight of man. Kaya ako po as a pastor, yung worship team po natin, ito po yung pinapaalala ko po, na we are not here to perform. We are here to minister. Right? Pero lahat, not to perform before people, pero pagdating po sa performance, lahat po tayo nagpe-perform. Nagpe-perform tayo sa harapan ni Lord. Amen? Kaya ang tanong, pag nagwo-worship ka, kumusta ang performance mo sa harapan ni Lord? Hello? Pag po ba tayo nagwo-worship, ano nakikita ni Lord sa atin? Ayan yung anak ko, matindi talaga mag-worship. Feel na feel niya ang kanyang pagsamba. Talagang love na love niya ako. Ganun ba nasasabi ni Lord? O yun na naman yung anak ko, yun na naman, ang cold niya. Diba? Ano kayang problema to? Batukan ko kaya to? Parang, hindi naman siguro. Hindi nga po, di ba? Ang tanong po, tayo ba pag nag-worship sa Panginoon, kumusta yung ating worship? Okay, kasi po, kung mag-worship ka, ibigay mo yung best mo sa Panginoon. Amen? Amen? Kung baka kakanta ka na rin lang, o di kumanta ka na ng buong puso. Tama po ba? Hindi na maka-amen. No? I-amen ka na rin lang. Right? Makikinig ka na rin lang, andyan ka na rin lang, o di makinig na sa salita ng Diyos. Tama po ba? Andito na rin lang po tayo, ibigay na natin ang lahat sa Panginoon. Amen? Make the best of the time. No? Yun pong, kung andito po tayo, ito doon na ho natin. Mag-worship po tayo na totoo kay Lord. Kasi ang nanonood po sa atin ay ang Panginoon. Amen po? Of course, pagdating po sa worship, sige po, palakpakan po natin po si Lord po dyan. Alam nyo po, pagdating po sa worship, we have to understand that we are celebrating God. No? We celebrate God. Si Lord po yung sineselebrate natin. So kung siya sineselebrate natin, dapat yata ibigay natin yung best para sa Kanya. Amen? Ano po ba? I don't know how you celebrate. No? I don't know how you worship. At the end of the day, ang tinitingnan naman talaga ng Panginoon yung puso po natin. Di ba? Kung alam ng Panginoon yung puso natin na ito talagang nagwo-worship to, kaya lang yung personality lang niya talaga, shy type lang siya. No? Naiintindihan ni Lord yun, alam naman ng Panginoon po yun. Amen? Pero yung pambira, kapag nasa ibang party ka, kung makatili ka dyan, diba? Kung makakita ka ng isang celebrity, ay, ang pogi-pogi! Gumaganong ka pa talaga. No? Pagdating kay Lord, hindi mo maibigay yung best mo. Teka muna, mukhang may problema doon. Tama? Tama? Di ba? Kaya nga po, ang malaking tanong, ano ka nga ba talaga? Ibinibigay mo ba yung kung ano ka sa Panginoon? Amen? Because that's how we perform. Kung kakanta ka, kumanta ka na ng totoo para kay Lord. Amen? Alam niyo po, ano lang naman yan di ba? Pag po tayo po nagwo-worship, pag tayo po ay nagse-celebrate, halimbawa, of course, it involves your voice. Tama?
Tama po? It involves your mind, it involves your heart, it involves even your body. Right? Kaya po, wag po kayong maiilang kapag yung katabi nyo, ano naman to, bakit? Nagtataas-taas pa ng kamay. Di ba? Gayain mo na lang kaya. Di ba? Of course, hindi po sapilitan yon. Of course, it's up to you kung paano nyong i-express physically ang inyong pag-worship sa Panginoon. Amen? Iba, umiindak-indak, no? Kung trip mo talaga, ganito ako mag-celebrate. Okay lang, ikaw yun eh. Di ba? Basta ibigay mo yung best of who you are sa Panginoon. Amen? Okay? Kung trip nung iba, mag-iindak, hayaan mo lang din sila. Basta wag ka lang tinatamaan ng kanyang siko. Ingat naman kayo, ha? Para hindi makadistract yung iba. Pero the point is, yun po kasi ang worship. Gusto mo na mas mapalapit sa Panginoon, gusto mo na maranasan si Lord, gusto mo isatisfy yung spiritual hunger, talagang hindi po natin maiwawala yung gatherings na ganito. At yung pagsamba natin na ganito at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Amen? So, pag isang tao napapalayo sa Panginoon, ano ang isang unang-unang pwede niyang gawin para mapabalik po siya sa Panginoon? Bumalik sa church. Okay? Kasi napakalaki pong tulong pag ang isang tao nasa church. Amen? Okay? At yun po ang katotohanan po niyan. Multitude. Number two ay, tingnan niyo po yung Psalm 15. Psalm 15 starting with verse 1 hanggang verse 5. Sabi po niya, O Lord, who shall sojourn in your tent? Sinong mananahan sa iyong templo, sa iyong tolda? Sabi niya, of course, presence ulit of God. Okay? Who shall dwell on your holy hill? Lord, sino ba yung mapapalapit sa iyo? Sino ba, Panginoon, yung makakatahan sa piling mo? Who can stay in your presence? Yun po ang ibig sabihin niyan. Ito po yung mga sagot, Verse 2. Sabi po, He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Okay? Verse 3, sabayan niyo po ako, Who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend. Verse 4, In whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not change, who does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Gusto nating mapalapit kay Lord? Una pong kailangan natin multitude. Pangalawa pong kailangan natin attitude. Tingnan nyo nga yung katabi nyo dyan kung ma-attitude. Ano po yung una? Be with the multitude. A multitude that worships God, right? Pero have the right attitude din. Importante, we've got to have the right attitude. Bakit? Yung attitude po natin ang either magpapalayo o magpapalapit sa atin sa Panginoon. Anong mga attitude po ang binanggit po dito? Tingnan niyo po saan po attitude sa gawa at sa salita? Verse 2. Balikan natin, verse 2. Attitude sa gawa at sa salita. Bakit? Sabi niya, sino man na lumalakad na blamelessly, nang walang bahid dungis, ginagawa ang tama at nagsasalita ng totoo mula sa kanyang puso. Speaks the truth in his heart. Yun po, ibig sabihin sa gawa at salita, yung attitude mo, nakikita ng Panginoon, the attitude of honesty. Right? The attitude of righteousness. Sabi po niya, sa pagtawad daw po tayo, ginagawa natin ang tama, yun po yung napapalapit po tayo lalo sa Panginoon. Amen? Pag tayo honest, napapalapit po tayo kay Lord. Minsan po, alam niyo ang problema sa mga tao, actually hindi minsan, karamihan ay itinuturing po ang dishonesty, itinuturing ang pagsisinungaling na parang wala lang. Kaya nga po, sanay na sanay po tayo na pagsisinungalingan, kaya hirap na rin tayong maniwala. Tama? Tama po ba? Pero if you are an honest person, mas madali ka ring maniwala kasi parang, diba, alam mo sa sarili mo, hindi ka sinungaling. So pag pinagsisinungalingan ka, minsan mahirap ka ring makahalata. Diba? Pero mabuti na yung ganon kasi at least alam mo, you are an honest person. Right? Yun po,
di ba po, punong-puno ng kasinungalingan ang mundo, punong-puno ng pagsisinungaling ang mga tao, akala natin maliit na bagay. Pero sabi niya, yan, nagpapalayo po yan sa atin, sa Panginoon. We must speak the truth in our hearts. No? Yung ba, pag kinausap, kung saan ka na, okay lang. No? Pero sa totoo lang, galit ka, sama ng loob mo, ayaw nating sabihin kung ano yung totoo, kumain ka na. No? Oo. Kailan? Yung isang linggo. Ang problema sa pagsisinungaling, kailangan dagdagan, back-upan ng panibagong pagsisinungaling. Tama? Magsinungaling ka. Kumain ka na, pero hindi pa. Sabi mo, oo. O paano kung pag tinanong ka anong ulam mo, di imbento ka. O di pangalawang pagsisinungaling na, tama? Tapos tinanong ka pa, masarap. Pangatlong pagsisinungaling. No? Di ba? Saan mo binili? Masarap pala eh. No? O di pang-apat na. No? So, yun po ang problema, mga kapatid. Speak the truth in your heart. Amen? Okay? Honesty. Attitude of honesty and righteousness. Saan pa? Ano po? Tingnan nyo po sa kapwa. Okay? Verse 3. Who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor. Hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Hindi naninira ng kanyang kapwa. Hello? Ito naman sinasabi ko, pastor no? Ano, kung totoo, so basta totoo, pwedeng ipagkalat. Come on. Ikaw ba, hindi ka nagkakamali? Wala ka bang maling ginawa? Wala ka bang masama na gawa? Meron din naman. Iba't kailangan mong ipagkalat yung sa iba. Gusto mo ipagkalat ko rin yung sa'yo. Diba? Hindi nga, tama? Yung attitude natin sa ating kapwa, nagpapalayo o nagpapalapit sa atin sa Diyos. Sabi po niya, nor takes up a reproach against his friend. Ano yung takes up a reproach? Yung hindi ka nagdadala ng kasamaan tungkol o ng kasiraan ng iyong kaibigan. Di ba? Minsan isang bagay po yan na napakahalaga ipaalala sa atin. Kasi we easily take up reproach against our friends. Pag sinabi pong take up, dalawa po ang ibig sabihin niyan. Pwedeng tinatanggap mo, sinasabi sa'yo, nakikinig ka na nakikinig sa naninira doon sa isang tao. Nagsasalita siya ng negative, ikaw naman pakinig ng pakinig. No, welcome welcome. Kaya hanggang bandang huli na apektuhan ka na. O po pwede rin another way of taking up a reproach against a friend, dinadala mo at ikaw nagpapasa sa iba. Ay nako mga kapatid, ingat po tayo dyan. Lalo na po, hindi lamang po sa mga tao sa paligid natin, kundi sa church, sa tayong magkakapatid sa Panginoon, dapat we protect its other's reputation. Amen? Amen? Kahit pa sabihin mo totoo, hindi dapat po na para ipagkalat at ipagsabi sa ibang tao. Amen po ba? So, yun pong verses po na yan, ingatan daw natin, hindi lamang kalusugan, hindi lamang kayamanan, hindi lamang finances, kundi karangalan ng ating kaibigan, ng mga tao na malalapit po sa atin o ng ibang tao sa paligid po natin. Amen? Okay? Ano pa? Na attitude. Sabi po niya, sa next verse 4. Ang sabi sa verse 4, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord. Wow. Ano raw? Attitude sa masama at mabuti. Okay? Issue ito ng values. Ano ba yung mas mahalaga sa'yo? Ano ba yung importante sa'yo? Kasi minsan, di ba, ito, tinan niyo po sabi niya, sa kanyang paningin, ay hindi maganda ang kanyang pagtingin sa isang taong gumagawa ng masama, pero kanyang pinaparangalan ang tao na nabubuhay ng may takot sa Diyos. So, di ba po, ano ang values natin? Minsan, mas mabait tayo sa unbeliever kaysa sa kapatid sa Panginoon. Okay? Fan ka ni Taylor Swift, critic ka ng team worship. Hello? Hindi nga, di ba? So, paano yun? Di ba? Yung pagdating sa isang tao, mas hinahangaan mo na kahit na alam mong nabubuhay ng masama, pero pagdating sa isang kapatid sa Panginoon na kapwa mo rin naman may kamalian, pagkakamali, ay mas pangit yung ating attitude sa Kanya o pagtanggap sa Kanya. Inuunawa mo yung ibang tao, yung isang tao na kapwa mo naman mananampalataya, hindi mo maunawaan. Ano ba yan? Di ba? Pagtingnan nyo katabi, pagkasabi, wag ganun, bebe. No? Ano pa? Tingnan nyo po yan
who swears to his own hurt and does not change. Who swears to his own hurt and does not change. Ano raw? Nangangako. At hindi siya nagbabago sa kanyang pinangako. Hindi niya binabawi kahit na mahirap para sa kanya. Right? Anong ibig sabihin po niyan? Integrity. An attitude of integrity. Pag po pinangako, ginagawa. Amen? Amen? Sa tao at sa Diyos, siyempre. Okay? Ganito po muna, liliwanagin ko pong mabuti paano yung pastor, nangako na ako, pero na-realize ko, hindi pala tama yung pinangako ko. Itutuloy ko pa rin. Usapan namin, magwawalwal kami mamaya Di ba? Di ba? Paano yan? Alam nyo, hindi lahat ng pangako naman sa tao, kinakailangan to pa rin. Kung yung pangakong yon, alam mo na hindi maganda, hindi masama. Kung ang pangako sa tao, makakasira ng pangako mo rin sa Diyos, ay wag na, ang mas dapat baliin yung pangako sa tao. Maliwanag? Hello, maliwanag po ba? Okay? The highest loyalty is loyalty to God. If your loyalty to man makes you disloyal to God, you can drop your loyalty to man. Okay, maliwanag po? Hello, ulitin ko po yun Okay? The highest kind of loyalty is loyalty to God. If your loyalty to man makes you disloyal to God, you can drop your loyalty to man. Maliwanag po? Okay. So, yun po, pangako. Tama. Pero pag mabubuting pangako naman, ito pa rin mo naman. Amen? Okay. Ano pa? Pangako sa Diyos. Tingnan niyo po. Sabi niya, tuparin ang pangako. Minsan madaling mangako kay Lord. Sino nakagawa na ng pangako sa Lord? Sino nakagawa na? Ay, mabuti pa kayo. Pangako sa Panginoon. Tingnan niyo po ito Ecclesiastes 5 verse, balik tayo sa Ecclesiastes. Ecclesiastes 5 verse 4 to 6. Ecclesiastes 5 verse 4 to 6. Sabi po, Ecclesiastes 5. Verse 4 to 6. Andiyan ba? Okay. Pakipakita nga kasi importante itong verse po na ito Babasahin ko po sa inyo. When you vow to God, do not delay paying it, for He has no pleasure in fools. Pay what you vow. Okay? Pag ikaw nangako sa Diyos, sabi niya, siguraduhin mong gawin mo yung pinangako mo. Okay? Tapos sabi niya, verse 5, it is better yet that you should not vow than that you should vow and not pay. No? Mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa hindi mo gawin yung iyong ipinangako, yung iyong pinanata. Okay? Let not your mouth lead you into sin and do not say before the messenger that it was a mistake. No? Masasabing, nagkamali ka lang. Why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands? No? Huwag mong gagalitin si Lord. Kaya pag nangako ka, sabi niya, gawin mo ang iyong ipinangako. Halimbawa sa, sa Old Testament, siyempre halimbawa, Lord, bibigay ko sa iyo itong tupa. Diba? Tapos pag andun na yung tupa, ay hindi na ibinigay sa Panginoon, hindi na kinatay doon sa altar, ayun po, isa sa mga picture po niyan. Pero of course, generally, tinutukoy po nito, mga pangakong binitawan natin sa Panginoon, seryosohin daw po natin. Amen? Mga kapatid, ako po, gusto ko lang pong mag-share po sa inyo, kasi sabi po niya, to his own hurt. Minsan mahirap, pero panindigan mo pa rin yung iyong pinangako sa Panginoon. Amen? No, ako po, bata pa, na mananampalataya, hindi pa ako pastor, estudyante pa lang po yata ako noon ng Bible College. Nagkaroon po ako ng commitment kay Lord. Sabi ko, Lord, wala pa akong hanap buhay noon, wala pa akong kapera-pera. Basta nangako ako sa Lord. Sabi ko, Lord, lahat ng ibibigay niyo po sa akin, sabi ko, ibibigay ko po sa inyo yung 20%. Gusto ko doblehin yung kaya tawag ko dyan, hindi tithes, twice. No? Kasi twice the tithes. No? So gusto ko ibigay. Commitment ko po yun. Personal, walang nagsabi sa akin. Personal ko lang. Wala naman akong pera. Hanggang po sa nakagraduate ako, nagpastor po ako. At ang una ko pong pinagpastoran ng alam ko nung panahon po na yon ay
Si Mami Weng kasi, sabay kaming gumraduate eh. No? Tapos, of course, dito siya sa Maynila, ako galing sa probinsya, dito kami nagtagpo. Si Mami Weng, una rin niyang trabaho, ang sweldo niya na lang ko 4,000. No? Parang naglalaro ang minimum noon, mga 3,000, 4,000. Ako po, sweldo ko sa church, 2,000. Tapos po, nung 8,000 na siya, 4,000 po ako. No? So, ano po kami, no? Yung lagi akong nangangalahati, ganon. Kaya nga po, siya po kasi mascom talaga siya, mascom grad. Pero mas kumikita, ako chemist noon. Chemist umaasa. So, yun po yung kwento ng buhay namin. Pero despite of that, yung commitment na yun, tinuloy-tuloy ko po yun. Hanggang sa mag-asawa po kami, tinuloy-tuloy po namin yan. Yun na po yung practice namin, dinagdagan pa ho namin. Bakit commitment? Pero alam ko po, nakita ko po dyan, may time na mahirap, pero higit sa nakita ko po yung buong kwento ng buhay namin, hindi kami pinabayaan ni Lord. Amen. At hindi natatalo si Lord sa bigayan. Amen? Nito po, recently, nagkaroon po kami ng business. Nangako na naman po kami sa Panginoon ng mas malaki. Pinangako namin, bawat kita ganito, bibigay namin. Madali ba? No? Nung una po kasi, medyo idealistic pa ako. Iniisip ko, kikita ito na limpak-limpak. Sa isang linggo, milyonaryo na ako. Ganun naisip ko. Hindi naman. pero no, hanggang saan dyan na. Andyan na yung bayaran ng taxes. Ganyan, dyan na yung kikita namin. Tapos iniisipan namin, instead na para sa amin na, kinumit namin na ibibigay na ganito. No? Pero, alam po ninyo, tuloy-tuloy pa rin namin yung ginagawa. Tapos pinaalala po sa akin ng Panginoon ito, kahit na minsan may mga time na mahirap, tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang. At nakikita ko naman po, si Lord pa rin po ang nagbi-bless at hindi pinapabayaan yung aming negosyo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Pag nangako ka, tuparin mo. Panindigan mo yan. Lalo na pag para kay Lord. Amen? Kaya baka may pinapaalalang pangako dyan, ha? No? Lord, di muna ako magjojowa. Hanggat hindi ako nakaka-50. No? Hindi naman. Huwag naman kayong mangako ng ganun, ha? Sobrang. Pero ibig sabihin po, yung fulfill your promises. Amen po? Okay? Ano pa? Sige po, tuloy-tuloy po natin, ha? Sabi po niya, sa pera. No? Bakit? Attitude sa pera, verse 5, who does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent. Okay, ano raw po? Hindi pinapatubuhan ang kanyang pera at hindi kumukuha ng suhol para idiin at ipahamak ang isang taong walang kasalanan. Okay? Ang isang inosenteng tao. Sabi po niya. So attitude po ito sa pera. Ibig sabihin, kumikita sa mabuting paraan at hindi kinagamit ang pera sa kasamaan. Yun po ang ibig sabihin nun. Kumikita sa mabuting paraan. Hindi pinapatubuhan ang kanyang pera. Teka muna, liwanagin ko po ito ha. Ibig sabihin, Pastor, masama mag-loan. Ibig sabihin, masamang ganito, magpatubo. Nung unang panahon po kasi, ganito po yan. Yung kanilang patubo, una, sobra-sobra, ang laki-laki. Pangalawa, ang pinapatubuhan, normally kasi noon, ang nangungutang, ay yun naman po kasing may pangangailangan. Diba? May emergency, nangutang. Kaya wala nang makain, kaya nangutang. Pinatubuhan mo pa, ipangkain na nga lang, sabi niya, anong klase yan? Pero kung ang utang gagamitin sa negosyo, papaikutin yung pera, kagaya ng ginagawa ng mga bangko, tapos ang interest, mga 2 to 3% lang, hindi naman po 10, hindi naman po 20%, hindi naman 5, 6, hindi naman, yun, wala naman pong masama po doon. Okay po? Okay po ba? Maliwanag po ba? Basta ang principle po dito, ang attitude mo sa pera, hindi ka kikita sa masamang paraan. At kung may pera ka, hindi mo gagamitin sa kasamaan. Kasi sabi niya, hindi ka namimigay ng suhol para ipahamak ang iyong kapwa. Amen? Okay? So attitude, pakisabi ng malakas, attitude. Yung attitude natin sa tao, sa Diyos, yun po magpapalapit sa atin sa Panginoon o magpapalayo sa atin sa Panginoon. If you have the right attitude, kala natin kasi, basta nagsisimba naman ako. Hindi, nagpipray naman ako. Hindi. Importante pa rin yung buhay natin sa harapan ni Lord. Di ba, minsan bakit parang ang layo-layo ko sa Panginoon? Nagsisimba naman ako, nagpipray naman ako. I-check natin yung puso natin, i-check natin yung buhay natin. Baka may problema. Okay? Parang sa church, parang di naman masaya sa church. Sa church naman ganito. No? Baka kasi ikaw ang may problema. No? Ama, baka kasi ikaw, kala mo, parang dati sigla sa church, bakit ngayon di na? No? Iwan ko sa'yo, basta kami, masigla kami. No? Baka kasi deep inside, ikaw yung may problema. Hindi nga, tama? Di ba? Kasi minsan, of course, tayo yung nakakaramdam niyan. No?
Pero ang issue dyan, attitude kasi natin. Amen? O, last na po. Last, solitude. Pakisabi po, solitude. Doon po sa Psalm 63, sabi niya, ako ay kagaya ng tuyot na lupa. Hinahanap-hanap kita. Di ba? Sabi niya sa Psalm 63. O, sige po, lundag po tayo sa verse 6. Psalm 63, verse 6. Yung pinakita kanina. Psalm 63, verse 6, sabi niya, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Wow, ang sweet, no? Ang sweet, oh. Tingnan niyo po, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night, no? Alam niyo kung sino sinasabihan nun? Hindi asawa, hindi girlfriend, no? Ang sinasabihan po niya ay si Lord. Wow, ang tingnan niyo po sa Tagalog, mas sweet pakinggan, no? Kung gusto ipanligaw niyan, huwag, no? Verse 6, sabi niya, laman ka ng gunita ko. Wow. Sweet, di ba? Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Wow. Ano tawag dyan? Di ba in love? Di ba in love? No? Si Lord talaga yung kanyang iniisip. No? Well, mga kapatid, maliban sa kailangan mo ng multitude para mapalapit ka kay Lord, kailangan mo ng tamang attitude para mapalapit ka kay Lord. Kailangan mo ng solitude. Ano ang ibig sabihin ng solitude? Pagsasarili. Yung mag-isa ka. On my bed, I'm alone. Sabi niya, solo ako, solitude. Ano? Ako nakikipag-usap ako sa Panginoon. Diba? Iniisip ko si Lord. Okay? Last time po ay binanggit ko po sa inyo yung galing po kami ng Armenia. Kasi po sa akin talaga yung spiritual impact kasi nito sa akin. Ano po? Actually po ang Armenia ay dahil nga po sa kanilang kasaysayan na unang Kristiyanong bansa sa buong mundo, yung mga tourist spot po doon, alam po ninyo kung ano? Ang karaniwang tourist spot, pinagmamalaki nilang tourist spot, yung kanilang mga monastery. Mga monasteryo, diba? Alam naman natin yung salitang yon. Pero yung salitang monastery kasi, galing po yan sa salitang mono, na ibig sabihin one, solo. Okay? Kaya pag sinabing ikaw ay monk, kasi ikaw ay nagmo-monastery, nagsosolo. Maliwanag po? Di ba pag sinabing yung monopoly, di ba? Monogamy. Okay? So, yun po, doon po galing sa salitang mono, doon po galing sa salitang monk, at yung sino po yung mga monk, sila po yung nasa monastery. Okay? Pero po, yun po, meron po ako ipapakitang picture po. Tingnan nyo po yung mga location ng kanilang mga monastery. No? Sige, ayan, tingnan po ninyo. Okay, yan, ano ho. So, nagpunta po talaga kami dyan kasi siyempre, ano po kami, mga pastor po kami para magpakabanal, ano ho. Pero, tingnan nyo po ito tuktok ng bundok. Tuktok yan ng bundok. Napapaligiran ng puro bundok. Tapos andon yung mga monastery. Okay? Actually po, maraming mga ganyan na mga lugar. At ano ba ang itsura ng monastery? Ang itsura pala ng mga yan, pagpasok mo, kung ikaw ba nagpupunta ng prayer mountain, di ba? Mayroon tayong prayer mountain sa Antipolo. Parang ganon. Pero yan, ganyan mga building. Tapos yung meron silang mga lugar, mga maliliit na mga kwarto kung saan sila ay nagpipray. Kung saan sila ay nananalangin. So maliliit na mga rooms lang din. Minsan mayroong malaki-laki ng konti, minsan kasya ang 30 people na pwedeng tumayo, ano, yung ganun po sila, ano, yun yung monastery. At ano ang ginagawa ng mga andyan? Nag-i-stay po sila dyan sa taas ng bundok, napapaligiran ng bundok, na wala pong tao na nakikita, sila lang, nagsosolo sila, nakikipag-usap sila kay Lord. At yung iba po talaga pong taon ang inaabot nila, yung iba buong buhay na po na andyan sa monastery. Okay? Mayroon pa, next picture, no? Next picture. Yan naman po yung mga kasama ko, mga makamundo ho yung mga yan. Ano ho? Punta sila kami nagpray no? Yung isa naglalakad-lakad lang, yung isa nagpipicture, yung isa tingnan lang yung tanawin. Hulaan nyo kung sino yung mga yan. Anyway, ang point ko po, tingnan nyo po no? Pag sinabi ulit monastery, mono, mag-isa. Hello? Diba? At ano po ang ginagawa nila? Yun po yung pinanggalingan po ng salitang solitude. Pag-iisa, pagkikipag-usap po sa Panginoon. Now, I'm not saying na ganun din po ang gawin po natin. Hindi ko rin po sinasabi na pumunta ka na sa prayer mountain sa Antipolo,
sa Kogyo at doon ka na tumira. No? Kasi po, ang pagpapractice ng solitude, mayroong mga full-time po dyan. No? Pero, tayo po sa buhay po natin, at least, let us give time to God, to be alone with God on a certain time, on a day. Within a day. No? Magbigay po talaga tayo ng oras na kung saan tayo at si Lord lang. Amen? Amen. Hello, amen po ba? Kasi po, do you want to be near God? Gusto mo ba? Magkaroon ka pa, palapit ka pa sa Panginoon at habang napapalapit ka sa Panginoon, na-acquire mo yung taste na yan at mas napapalapit ka pa lalo sa Kanya, mas hinahangad mo siya sa buhay mo. Spend quality time with God. Amen po? Dinan niyo po ito, Matthew 14 verse 23. Matthew 14 verse 23. Sabi po, after he had dismissed the crowd, si Jesus po ito, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. No? Ang ginawa po ni Lord, alone, solo, nag-pray sa bundok. No? Para po physically, mag-isa po siya at nakapag-focus po siya sa Panginoon. Okay? Ito pa. Psalm 5 verse 3. Psalm 5 verse 3, O Lord, in the morning you hear my voice. In the morning, I prepare a sacrifice for you. And watch. Ano po, yan po mga picture po yan ng solitude. Okay? So, how do I practice solitude? Ganito po, mga kapatid. Magbigay po tayo ng oras sa Panginoon. The best time po talaga, morning. Ngayon, kung talaga hindi kaya, at least yung gabi. No? Basta dapat yung gising na gising po tayo. Okay? Huwag niyong gawin pampaantok po ang prayer. Pampaantok ang Bible. Hindi po, no? Give time to God. No? Yung paggising mo, practice solitude. At least yung first 30 minutes mo, first 1 hour mo, kung ilang minutes yung pwede mong, kung mag-umpisa ka kahit konting minutes, practice solitude. Amen? Mag-pray. No, magsarili ka sa Panginoon. Kahit may mga, hindi kailangan mag-isa ka talaga physically, kahit may mga tao sa paligid mo. No? Pero practice solitude. Be alone with God, wherever you are. Amen? Diba? Kagaya po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, nasa lupa siya, kagaya ng ginawa pa ni na Moses, yan pong mga yan, they practice solitude. Yan po yung isang bagay na dapat po natututunan po talaga nating gawin. Anong ginagawa sa solitude? Nagpipray higit sa lahat. Nagme-meditate ng Word of God. No? Nakikinig sa Panginoon. Yan po yung panahon na mas napapalapit po tayo kay Lord. Amen? Hello, amen po. Tumayo na po tayong lahat. Sige po. Again, listen carefully. Ano ang inyong desire? Ano po ang inyong desire? Kasi, kung ano po yung tingin po natin, makakabuo ng pagkatao natin, makakakumpleto sa atin, yun po talaga, ang malamang sa malamang, magiging pinaka-desire natin po sa buhay natin. Kaya nga po, unless na matutunan po natin ng totoo yung salitang vanity, unless na seryosohin mo yung salitang vain, meaningless, walang kwenta, hindi natin matututunan na pahalagahan talaga si Lord sa buhay natin. Pero pag alam na po natin, ito pala, lahat ng mga bagay na to, bandang huli, pag ito pinahalagahan ko, vanity, then we will learn to value God more in our lives. Minsan nga po, sabihin pa natin po ulit sa Panginoon, Lord, I want to be close to you. Is that your prayer, mga kapatid? Is that your prayer? Lord, help us find the way and bring us back to you. Back to a closer relationship with you. Mas maging malapit po kami sa iyo, Panginoon. Kapatid, sa narinig nating salita ng Panginoon ngayon, meron tayong tatlo na way, tatlong paraan. Multitude, attitude, solitude. Alam ko may sinasabi po sa atin ang Panginoon. Ano po doon? Ang dapat po natin na seryosohin talaga sa buhay po natin. Ano po doon? Ang kulang pa sa atin. Siguro isa doon, siguro dalawa. Siguro lahat. Kung ano man po yun, you can respond to God now at sabihin mo sa Panginoon, yes Lord, I'm choosing the way
because I want to be back to you. Mas gusto kong maging mas malapit ako sa iyo, Panginoon. Pinipili ko, Lord, ikaw na maging pangunahin na desire sa buhay ko. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Ngayon nga po, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Maging totoo po sa puso namin, sa buhay namin, ang awitin pong ito. Na dinidesire namin, Panginoon, na maging close sa iyo. Dinidesire ka namin ng higit sa lahat sa buhay namin. I pray, Lord, that desire for God, that strong desire, deep desire, Lord, na maghari talaga sa mga puso po namin, mamuo sa mga kalooban po namin ang pagdidesire po sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, at hinihiling po namin na as we desire you, Lord, madisiplina din po namin ang aming mga sarili para, Panginoon, mas magawa namin ang kailangan gawin para mas mapalapit kami sa iyo. Salamat po, Lord. Basbasan mo kami ng espesyal na relasyon po sa iyo. Hinihiling ko, Panginoon, kami dito sa GTC ay talagang makikita mo na hinahanap ka namin sa buhay namin. That as your people, we will know you more. We will love you more. We will serve you more. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us be your people who are really close to you. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At ngayon, Panginoon, basbasan mo kami sa paglabas po namin sa lugar na to. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.